Ang kwento, ang pamagat ay kala-kalahati. Katatapos lang ng kanyang klase, si Ginang Kandari at pinipili niya ang pinakamagandang dibuho para isali sa paindis-indis sa susunod na linggo. Mahusay! Sabi niya pagkakita ng isang guhit. Ang galing! Wow! Ang huhusay nilang lahat! Aba, ang dami pala ng pambato namin ah! Hanggang sa makarating siya sa huling papel. Ano ito? Sus Mariosep! Saan ka makakakita ng... Pagtingin niya sa likod, lalo pa siyang nabigla. Ronilyn Palmon. Naku, Ronilyn! Ano itong ginawa mo? Paligsahan ba ang sasalihan mo? Si Ronilyn, ang pinakamagaling sa klase ni Ginang Kandari, hindi siya makapaniwala na hindi naintindihan ang kanyang panuto. Iguhit ang iyong 5 paboritong bungang kahoy. Tinignan niya ulit ang tipo. Kalahating makopa, kalahating bayabas, kalahating buko, kalahating saging, at kalahating mangga. 5 nga ang prutas na magagat ng pagkaguhit. Pero, tigka-kalahati lamang mga yon. Bakit kaya? Agad lumabas sa burog upang hanapin si Ronilyn. Sa pagmamadali, nakabangga niya si Binibining sa Monte, ang punong opisyal ng departamento. Ah! Madam! Napili mo na pala ang pinakamagaling na dibuho mula sa iyong klase. Patingin! Ang ganda naman pagguhit! Parang totoo. Pero, Manuela, hindi nga ito. Hindi malaman ni Ginang Kandari kung ano ang sasabihin. Talaga namang lagi kang malikhain, Ginang Kandari. At kala-kalahati lang ang pinagod ng mga prutas, ha? Magandang ideya. May pag-asa tayong manalo. Pakaganda nito. Naluway tuloy ako. Napatunganga ang guro. Nagulat sa reaksyon ng kapwa guro. Lalong nagmamadaling hinanap ang estudyante at agad namang nakita. Ronilyn, gusto kitang makausap. Sumunod ka. Opo, ma'am. Pagdating nila sa silid-aralan. Iha, may problema ka ba? Po? Wala po akong problema, ma'am. Bakit po? Ano pinagawa ko sa inyo sa klase? Iguhit ang 5 paboritong bungang kahoy, ma'am. Tama! Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ikaw lamang ang hindi sumunod sa utos ko. Isinulat ko pa naman sa pisara ng malalaking letra. Namulong sa akin ng ginang. Pero ma'am, iginuhit ko po ang aking 5 paboritong hindi! Ang iginuhit mo ay kala-kalahati lamang. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ganito ang mga prutas mo. Sasaluhan mo tayo sa paligsahan tapos itong iginuhit mo ay hindi buo? Sige nga, saan ka makapipili ng kalahating mangga lamang? Kalahating saging? Aber? Ma'am, sabi kasi ng nanay, kakaunti lang ang pera namin. Kapag may konting sobra, ibinibili niya ako ng prutas. Hinahati ko lagi yun. Kalahati para kay nanay at kalahati para sa akin. Kaya po, kalahati lang ang idinrowing ko. Sana, narito po ang tatay kahit pagdatuhin ko pa ang prutas na pasalubong sa akin. Ha? Ganun ba? Akala ko, namumutang sabi ni Ginang Kandari. Galit po ba kayo sa akin, ma'am? Ay, hindi! Hindi! Galit ako sa sarili ko. Biglang nag-iba ang tulong ng ginang. Mali po ba ang ginawa ko? Naku! Hindi! Tama ito. Paumanhin, hindi ko alam na may kwento pala ito. Oo, tama na ang ginawa mo. Sigurado na ako ang dibuho mo ang isasabak natin sa paindis-indis. Nakikita namin ang guro at naiintindihan na hindi sumuwi sa utos niya ang estudyante. Sa halip, siya ang hindi nakaunawa. Inusgahan kaagad niya ang kakaibang pagguhit ng mga prutas. Sa paindis-indis na idinaos sa Asia Bahay Campus sa sumunod na linggo,
Marami ang nag-abang sa FB Live. Narinig ng lahat ang anunsyo ng taga-pamahala. Ang nanalo ng unang katimpala ay nagkaisang pilit ng lahat ng mga kurado. Hindi lang ito napakahusay na dibuho, kundi isa ring kahangahangang aralin tungkol sa pagbabahagi ng ating mga natanggap ng mga biyaya. Kalahati lamang ang mga bungang kahoy sapagkat nagbahagi ang may-ari sa iba. Sa isang sulok ng bulwagan, naroon si Ginang Gandari na malumang nakatingin sa nakabalanda sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Ang unang gantimpala, ang aking 5 paboritong bungang kahoy, watercolor, Crayola at lapis ni Ronilyn Palmon, Hotel Manager. Napangiti siya na maalala ang unang reaksyon sa dibuho. Medyo hiyang-hiya pa rin siya. Kaya pala ang mga prutas ay kala-kalahati dahil ibinahagi ang mga ito ng may-ari. At dito nagtapos ang aking